Alright. Welcome back everyone dito sa latest episode ng Deep Dive. Kasama natin ulit of course ang ating minamahal na national treasure na si Sir Ronald Llamas. Salamat Shogun for joining us, Sir Ronald. Kanina lang, binubuli mo lang ako. Kamusta ka na? Ano na? Magpiprepare na ba ang Pilipinas? Baka ano na, susugurin na rin ba tayo? Kasi yung mga Canadians are preparing for invasion na eh. I mean, this is crazy world. Ah, kamusta? Ako, kakarating ko lang galing Cebu. 2 days, 2 days tsaka 2 nights ako doon, kaya puyat eh. Ako hanggang Cebu lang. Ikaw, balik ka na naman Europe. O, di ba? How long will you be staying there again? Ha? Hanggang maging klaro kung hindi gulo or hindi. Mukhang kasama ka dun sa mga sumasaklolo sa Greenland ah. Oo. Ano bang bansa na-represent mo sa Greenland? Basta para sa ako Sir Ronald ganyan, rules-based in. Alam mo ba ang pinakamaraming foreigners Pinoy sa Greenland? Tayong pinakamalaking foreign community. There's almost 1,000 Pinoys in Greenland. Lalo sa Nuuk, maraming mga healthcare sector, mga ganun. I think meron pa nga isang Pinoy vlogger na vlog siya everyday from Greenland ngayon na sumikat na. So, Sir Ronald, we have an interest there. Kumbaga, meron na tayong foothold. Ang gusto kong puntahan, Iran. Actually, that's another very serious issue. Hopefully, walang war by the end of this month. No, isa pang kanina I was just talking to some The Europeans, Americans are preparing to invade. or do I don't know, try to do a Maduro thing. We don't know, pero we saw it. They Mm. can fight back and they could. Kaya ang worried ngayon yung mga Saudis, mga Gulf countries, Turkey, kasi yari silang lahat eh. If that thing goes down, ay nako, God forbid. Sir Ronald, ba't ang Mismo, Philippines? Sa tingin mo, should the Philippines also worry? Like, kasi parang tayo lang tahimik ngayon eh. Everyone is talking. The Latinos are talking, eh, Canadians are talking, naka-shades na si Macron is talking. Like, nasaan ang Pilipinas? well, depende. Dahil compared to Venezuela, compared to Iran, compared to Gaza, compared to the Greenland. border between Syria and Turkey right now. So, mas maraming problema yung mundo eh. Di ba? So, ang problema natin ay bibigyan ba ng witness protection, state witness status si Curly Discaya. Yun ang problema natin. Ang problema natin ay yung minority report ng Senate. Di ba? In the scheme of things, ay baliwala yung mga problema natin. No? Wait. So in the scheme of things, Trump is not big enough. Is that what you're saying sa problema natin sa bansa? Akala ko ba naman sasabihin mo si Kiboloy? Kasi pinapaano pa siya ng FBI, di ba, si Kiboloy? Oo, malapit ng extradite yun. Sabi nga ni Bato kanina sa kanyang Uy, happy birth birthday pala kay Senator Bato, ah. Birthday niya birthday pala. wish. No, birthday wish. Ang wish niya ay sana ay maging nationalistic na tayo at huwag nating payagan ang mga foreign colonizers na makialam sa ating internal ah, dynamics, di ba? Ang galing ng wish na, di ba? Parang kinuha niya sa Chat GPT, yung Ay, kanyang alam niya ang birthday. ChatGPT. Kasi balik ako si Ronald Llamas, a certain Ronald Llamas, nung isang buwan lang niya nalaman yung ChatGPT. Oo nga, pero mayabang na. 'Di ba? Mayabang na kahit isang buwan pa, kahit wala pang isang buwan, 'di ba? Si Randy David ba nagturo sa'yo? Sino ba nagturo sa'yo mag-ChatGPT? Si Randy tsaka si Cara, David. Ano yung tinatanong niya sa ChatGPT? Sino bang next na kurakot na mamatay or ano? Sabi niya, Makulong? ano, the negative and positive aspects of ChatGPT. Kinakwento niya, ang dami ng mga columnists ang ginagamit ngayon, pinapasulat nila sa column nila ay ChatGPT. Ang tanong ko sa kanya, kaya pala ang bilis sumulat ng column ng Richard Haydarian. Sorry about that. As far as reach, mahirap ang gayahin ni ChatGPT eh. Tanong mo yung ChatGPT, can you replicate Haydar? Ang sagot ni ChatGPT, magaling din siya. Alam niya, medyo may ego tong tao to. Of course, I cannot replicate the spirit and the cadence. May mga, Yeah. pinabola ba ako ng ChatGPT ka? Chat GPT as a psychopath. Actually, pwede nga gawin jowa daw eh. Jowa si ChatGPT. So Ronald, baka Oo. mamaya, ano ka na, kung ano-anong ni-research mo sa ChatGPT, mas screenshot yan. Kasi si Trump share ng screenshot ng
Text niya from Oo. Macron, from Ah, Rutte. sa akin, hindi ko kaya yung romance sa virtual world, no? Kumbaga ako, very primal. Primitive. Doon ako sa, Hindi ka lang doon ako sa, primeval. doon ako sa messy side of romance. Sir Ronald, di pa ako nag-lunch. Okay, Sir Ronald. Alam ko matutulog ka na, pero di pa ako nag-lunch. Hindi pa ako nakamove on. Actually, Messy. actually ginigising ko yung sarili ko dahil inaantok ako eh. Oh, Kaya pala, di ba Sir naman, Ronald, hindi ka, napaka napaka ko naman kasi ng imagination mo. O, nabanggit ko lang yan hindi kung ano na naman. Sir imagine mo. Ronald, sinasabi ko lang, kaya pala hindi ka inimbita kasi nag-post ng picture Ah. yung Cuatro Alas Youth member natin. Kasama natin si Attorney Dino who will have on this show later this week. Oh, mukhang hindi Parang nila wala ka iimbitahin. doon. Mukhang hindi nila ako iimbitahin eh, no? Doon sa Quatro Youth. Quatro Alas Youth. Mukhang once nila ako inimbita tapos since then I was banned forever. No? Oo nga eh, kasi yung iba nauulit na, ikaw lang hindi yata nila inuulit. Nagparinig nga yung isang kaibigan natin sana naman sa bagong taon, wag naman bubulin ang surveys. Bubulin natin Ah, yung mga politiko na hindi ginagawa yung trabaho. So Sir Ronald, since the last time we met in person 2 weeks ago, is there any movement without spilling beans in terms of creating a united front sa opposition? Or parang kanya-kanyang diskarte yan kasi medyo I've been talking to some walang presidentiables united already. front. Walang official coalition. Just parallel lines, di ba? No, dahil for now, baka ma-antagonize yung base of all sides kung ifo-formalize yan. Dahil masyado maraming wounds eh. Historical, political, ideological. So ang mahalaga, unite na isa lang ang dapat na kandidato. Yun yung una. And then from there on, make several permutations, no? Mga dotted lines, informal alliances, local at saka national, no? Halimbawa, yung isang grupo maglagay ng anim na slate, no? Bakante yung anim, and then the other group gumawa ng anim na slate. So practically ay isang slate lang. Pero hindi mo pina-formalize, di ba? So, yung ganun ba? Halimbawa, tatakbong presidente, gawing vacant yung vice, magpapatakbo ng vice, gawing vacant yung presidente. So, hindi ko sinasabi ganun ang mangyayari. Pero there could be different permutations of a one candidate fighting Sara. But No? what is the Then at the mechanism of discussion of anong best version ng permutation yan? Kasi 'di ba, matagal na natin sinasabi, ang daming pwedeng gawin versions eh. end, Hindi. dahil Okay, pag wag mo in-announce na dito, sabihin yung mga sabotage eh. Pag in-announce dito, baka masabotage, no? Baka yung host dito ay kwento kung saan-saan, no? Tapos di ba? wait lang, bago ko sinabi yung ICC warrant of arrest ni Bato si Boeing at si isa pang attorney ang nag-booking diyan, okay? Sir Ronald Oo. talaga, ikaw talaga huli ka talaga. Wala ka Oo, talagang tiwala sa akin. Kanina nga, tinanong ka off the record, ayaw mo pa rin sabihin sa akin. Minsan nga, mas marami ka pang sinasabing on the record kaysa off the record eh. sinabi ko magkakaroon ng cabinet revamp sa'yo, in-announce mo, wala ng cabinet revamp. Grabe! Wala akong Excuse me. Una-una, sigurado natin ha. Parang Parehas tayo parang ng mga Senator, success minsan, parang si okay? Senator Pig kanina. Sabi sa akin ni Senator Pig, ina-agitate mo ako Ina-agitate ko daw siya kanina. Laban kay Marcoleta at kay Amy. Yung 4 alas niyo with, Sir Lacson, kamusta? Oo. Na-GMRC ka ba doon? Na-GMRC? Behave ako ron. Behave ako ron. I'm RC, so behave. GMRC ka eh. Kahit hindi ka naniniwala, I can be so behave. Hindi nakita ko nga with si Lacson talaga, GMRC ka kasi nakikita ko yung mga tanong sa utak mo na gusto mong sulsulin eh. Like, hindi, yung Amy, niya, grabe din siya nagbardagulan. No? Ang sabi ni Lacson, basta ako, hindi fake yung mukha ko or something like that, literally. Grabe naman yun, Sir Ronald Diba? Bardagulan. Diba? Parang no? Parang Ronald lang yung kanilang exchanges no? Nakakawa. Na virus, na Ron-Ron virus, Sir Ronald. Na Ron-Ron Oo. virus sila. But how bad, what is the situation in the Senate right now? Because as we speak, Sir Ronald, and this is the reason we were having this discussion is, okay, yung ex-senador
Bong Hmm. Revilla, boom. Non-bailable, boom, down. Diskaya, to be honest, yung ating English accented person. Okay, boom, down. Pero, ngayon, biglang papunta na tayo sa exciting part, Jingoy and Joel. Parang iba Hmm. yung inip ng hang, iba yung vibes. Ano, what's going on, Sir Ronald? Well, the very fact na tinanggap si Yusek Bernardo, si Engineer Alcantara, si Opulencia, no? At saka yung isa pang contractor. The very fact na tinanggap sila, ibig sabihin, sineseryoso yung kanilang testimony. At kung titignan mo yung kanilang testimony, kung i-deconstruct mo yung kanilang testimony, marami silang idinawit ng mga senador, mga cabinet secretaries, contractors, DPWH. So nanginginig na sa takot sa mga yan. Ibig sabihin, dahil ginawa silang state witness, seryoso yung kanilang testimony for as far as the government is concerned. At katulad ng sinampa dito kay Joel Villanueva, that's a non-bailable offense. Ayun lang, binigyan lang siya ng 1 week to answer. Pero kahit kasi kahit kasi bigyan siya ng 1 week to answer to appease his political base, mukhang ang direction niyan ay ikukulong siya. Hindi lang siya kakasuhan, ikukulong siya. So, kinakabahan na rin yung ibang nadawit ni Yusek Bernardo like Chis Escudero, no? Like Grace Poe, like Sani Angara, Nancy Binay, no? Jingo Estrada. Dahil kwan yun parang writing on the wall, no? Dahil nga kinuha ang state witness si Yusek Bernardo. Ganun din si Alcantara. Siya yung testigo laban kay Joel Villanueva. Di ba? Si Bryce hindi pa. Pero pwede siyang gawing state witness next week or next month or whenever na napatunayan niya na viable yung kanyang testimony at credible. Itong si Curly Discaya, ang lalong hindi kukunin na state witness after nung kanyang performance nung Senate hearing kahapon. Wait lang, No? wait lang, Nung Sir isang Ronald, wait araw. lang. Ano yung Oh, mga, ano yung mga garbage bag na COVID-19 mask? What's oh, going iba on naman there? yun. He wasn't even a witness. No? Yung nakabaklaba. Ano Pinatanggal niya yan? yung, Wuhan? sabi Wuhan? nga sa kanya, ba't nakatakip yung mukha mo? Hindi ka naman witness. So tinanggal niya yung takip ng kanyang mukha, pero hindi pa rin niya tinanggap yung baklaba. Yung, Yung yellow. Di ba? ano yung Wuhan He looked, Laboratory ba galing? he looked like an idiot. Di ba? Oo. Actually, naghahanap ako ng ganong klaseng baklaba na yellow. Neon yellow. Parang No? kinakabahan ako Kasi sa conversation gusto natin, kong Sir suotin, Ronald. Ah. gusto kong suotin sa Storycon at saka sa Safe House. Pag inimbita ka ulit sa 4 Alas Youth, maglagay ka Ah, na ganyan ka na, Sir Ronald. pwede, pwede, pwede. Kaso Pwede. baka ma-intimidate yung mga kasama mo, lalo akong hindi imbitahin. Andyan na ako, Sir Ronald, andyan naman ako Usually in kasi spirit. ang baklava ko, suot siya ng mga assassins. Eh. Sir, Ayun lang ha. Parang wala akong kilalang assassin na magsusuot ng baklava na kulay neon yellow. No? Yan. yun talaga yun ang hindi ko na kaya. Talagang Parang na-eyesore ako. Na-eyesore. only in the Philippines you see idiots like those, di ba? Only in the Philippines can you see a senator defending Curly Discaya, di ba? Wait, sino Pangalan senator pa, yan? Curly, ba't mo dedepensahan? Ba't mo dedepensahan yung isang contractor na ang first name ay Curly? Bakit? Better curly than... Ha? Di ba? Di ba? Saan kaya galing yung curly na yan? Naalala ko, Curly Joe. Alam, kilala mo si Ayun. Curly Joe. Ayun. No, but Sir Ronald, going back to this, baka naman may ano talaga, may instruction bago mag-hearing. Ito yung parang kailangan ng uniform or baka may dress No? code. Yun, medyo mali yung siguro nabasa niya sa dress code. Nagkaroon tuloy ng moment si Kwan, si Prosecutor General. Di ba? Nagkaroon tuloy siya ng moment. Naging bida tuloy siya. Binigyan siya ng pagkakataon ni Marcoleta eh. Oh? Paano kasi dyan, halimbawa,
kadebate mo si Marcoleta, kahit sino ka pa, Right. magmumukha kang hero. Oh. Dahil. Oh, talagang, no? Kaya, ayun. Kahit sino ka pa, pag nakadebate mo si Marcoleta, gaganda itsura mo. No? Yun yung naging itsura ni Prosecutor General nung Monday. Naging bida siya. Yeah. Naging Oo. cutie na si Curly. Pero bakit Oo. parang si Nagbibigay Marcoleta na nga. talaga? Nagsosoli na nga. No? Nagsosoli na nga ng pera. No? Ayaw mo pang payagan? No? Ayaw mo payagan? Tapos sabi ni Curly Joe, no? Para akong ninakawan. Diba? That broke that brought the house down. No? Nung sinabi ni Curly Joe yun, no? Para akong ninakawan. No? Magbabayad ako para akong ninakawan. Kita mo yung mga mukha ni Ping, ni Soto, ni Risa, ni Kiko. They were so amazed, no? They were so amazed. Parang yung mukha ko pag na-amaze ako sa'yo, ganun yung mukha ko eh. Parang, kumbaga kung may kapal mooks, may levels talaga ng kapal mooks talaga. Di ba si Curly humingi Oo. din ng holidays nung last December, humingi Oo. ng furlough? Oo. Oo. Sabi ko nga doon sa column ko kahapon eh, saan, ah, saan kumuha ng kapal ng muka si Diskaya at saka si Marcoleta? No? Yun ang title Yun ang title ng aking column kahapon. To be honest, sir. Well, kung meron kang ganun kagaling na senador na sabi nga ano sabi ni Justice Ascuna, he has not yet, reached the, Rich level. parang pinnacle of his skills. Pero ibig sabihin, maraming pang room for improvement. Scarpio, Justice Yes. Scarpio, No, no, nag-agree na. no. Si Ascuna, Oh. he hasn't reached the summit of his talent, sabi niya. Si Carpio, pinadelete ko na eh. Mas matindi yung kay Carpio. Wait, pero speaking of Topacio, laki ng kliyente niya ngayon ah. Mukhang Oo. zero na naman. Kaya nga sabi ko sa isang interview, sabi ko, okay na sana si Lebiste. Ang biggest mistake niya, kinuha niya si Topacio as lawyer. So I'm saying, Ayun. what's going on with that Topacio guy? Magaling talaga Uh, mag-market ng sarili niya, no? ba't ka naman kukuha ng abogado na gano'n ng track record? At may billboard sa C5 na ang tawag sa sarili, Mr. Sex Appeal. Alam mo, Sir Ronald, medyo 6 months mo na sinasabi. Feeling ko wala na yung billboard na yan. Pero parang feeling Wala ko hindi eh. ko pa rin naka-move Hindi on. ko ako eh. Hindi ko ma-live down eh. No? Feeling ko hindi ka talaga maka-move on. 10 Hindi ako years from now, makapagod eh, di ba? babalikan mo. Yung gano'n yung itsura, tatawagin yung sarili, Mr. Sex Appeal, di ba? Oo. Naman, Sir Ronald. Kaya, kaya masama loob ko dahil si Attorney G, hindi siya kino-call out eh. Ay, nakalimutan ko nga pala si Attorney Gucci, di ba? Tayo lang yung kino-call out eh. Bakit dapat silang magpatola, di ba? Bagay sila eh. Oo, tama, tama. Oh. Pero very interesting ito itong nangyayari ngayon dahil tingin ko na naghahabol yung gobyerno yung kanilang in-overpromise at ni under-deliver Na last December. month. Hinahabol nila ngayon. No? Dahil na-realize nila, sasabog talaga sa mukha ng presidente at saka ng gobyerno kung hindi nila ito gagawin as fast as possible. In spite of the limits and weaknesses of our judicial system. They have to do this fast. When you say fast, are you saying in anticipation of the February protests and all of that and anniversary? Yes, partly. Yeah, partly, no, kung kaya within the month, no? Dahil 1 week lang yung binigay nila kay Joel Villanueva at mukhang si Jinggoy almost sure na kakasuhan, Right. 'di ba? Non-bailable din. Like, Oo, oh, ay, available, no? Bong Revilla, yeah. Tapos may mga kaso na si Vice President at saka si Bongo sa Ombudsman and possibly an impeachment kay Vice President sa House tomorrow. So, dapat ito ay scale up na. No? Ang isang problema dyan, mukhang yung mga congressmen are hedging their bets. Ang statement nila, hindi mahalaga sa amin ang impeachment, wala nang saysayan. Ibig sabihin, they're sending the message sa Malacanang. Talk to us or else, no? Give us something or else, no? Yun ang ibig sabihin nun, yun yung unsaid. No? Kailangan ng inspiration. Parang si Sir Ronald kailangan ng inspiration na hindi pwede long distance. Hindi pwede, no? Tapos,
Tapos ang alam ko, yung mga Duterte, kumakausap na ng mga congressmen. All is forgiven, all is forgotten, I saw that. no? So long as you don't vote for impeachment now. Yun ang kanilang message. No? Or else, sigurado na kami mananalo, there will be hell to pay. So carrot and stick sila ngayon. Carrot and stick. Forgiveness and hell to pay. Which dapat seryosohin ng gobyerno. They also have to strategize and tacticize and do things decisively. Hindi pwedeng tentative, di ba? Hindi pwede yung katulad last year, no, giving a blessing to impeachment sa Congress and then hesitating sa 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 Senate. Hindi pwede 'yun. Dapat ngayon ay talagang kung ano yung desisyon, yun na, tuloy-tuloy na. Hindi pwede yung mag-announce ka ng cabinet revamp after the disastrous midterm election, tapos cabinet review lang pala. Dapat ngayon ay talagang a real cabinet revamp because 2026 is the most decisive year. More decisive than 2027. Ngayon yung Ngayon yung labanan for 2028. Ilatag mo na ngayon yan. Ngayon yung So they groundwork. this year. Well, in a way, you could say even January could be big, diba, as we see. But Sir Ron, going back to this, like, I know you have to go again, you have to rest. Like in terms of what's acceptable or what is in Nawala ka. let's say Joel Jinggoy, Bong Revilla, and yun lang kakasuhan by the end of this month. Will that be enough for the opposition, or they would want other Oh, big names like Cheese or whatever also facing accountability for alleged mga abuses? two or three ex-senators, no? 3 or 4 incumbents, no? 8 to 12 congressmen, 2 cabinet secretaries, no? A lot of DPWH people, and Undersecretary engineers. then contractors. That will mitigate to some extent itong outrage ng tao. To some extent, dahil ang tingin ng gobyerno, safe na sila, no, because of the 3 variables we discussed before, no? Pero the political crisis remains, di ba? The political crisis ay nagpapatuloy. So they have to do something dahil yung negative 3% approval rating ng presidente, pwede yan mag-free fall eh. No, pwede yan mag-free fall kung makikita ng mga tao na wala siyang pinapakulong. Di ba? So, actually, hindi na natin kinakailangan sabihin dito eh. They have the data. May data analytics sila eh. Inuulit lang Yeah, yeah, natin yeah. dito. We're just telling to people na we're aware of all of these moving parts kasi, 'di ba? Kasi baka akala ng tao tayong dalawa nagmamagaling lang tayo. All I'm saying is we know that they know that we know, right? So parang ang point dito is are they moving fast enough? But in terms of yung progressive middle forces, what should also Hmm. be their realistic benchmark? Kasi kung hindi realistic ang benchmark, baka mamaya next thing you know, ma-impeach pa si BBM, si Sara pang aakyat, di ba? I mean, as we speak, there are some efforts. I don't know kung dud yun or fake impeachment yan para lang magkakaroon din ng like ban na naman for 1 year. But you know what I'm saying? Like it's not totally impossible that Marcos could face some backlash also in the Congress, and then things could get very interesting from there. Course, no? Kaya nga yung sinasabi natin, arrest big fish, atakihin decisively si Sara at yung kanyang minions, pero kinakailangan din nilang itulak, no, decisively yung kanilang political reforms, yung kanilang priority bills na sinasabi. I know for a fact na ayaw ng presidente yung anti-dynasty bill ng kanyang anak at ng speaker. So, kailangan nilang ipakita yung tunay na anti-dynasty bill, di ba? Tingin nila they did something good or at least better dito sa 2026 budget, no? But it's not enough. Kailangan ipakita nila na talagang walang kamay yung mga politiko dito sa soft pork, yung mga tupad, yung mga AIX, etc. Dahil makikita natin, uy, ganun din pala. May
kung pa rin pala, mga politicians pa rin pala magre-recommend kung sino beneficiaries. So, yung mga ganun ba, party list reform. Dahil marami dito sa mga contractors ay mga party list. So, anong gagawin nila sa party list system? Yung mga ganun. So, yun yung ikalawa. Reforms, real reforms. And yung pinag-uusapan natin ng isang araw, it's the economy, stupid. Anong gagawin nila sa economy? No? Kasabay nitong anti-corruption struggle na ito dahil interlink siya eh. No? Interlink siya. Hindi mo pwedeng solusyonan They need to lamang yung get the infrastructure spending going, Sir hindi mo Ronald. The inaayos yung subway project. economy. Oh. Hindi mo pwedeng ayusin yung economy nang papabayaan mo, no, itong massive corruption na ito. They're linked. At sa gitna niyan, the fulcrum of politics. No? It's politics eh. No? It cannot be business as usual. No? Yun yung combination na yan eh. Ayoko na mag-lecture eh sa Pero yun, gobyerno. Pero alam ko kung dapat gawin eh. I get it naman, Sir Ronald. I mean, you can see there. It's just that parang siguro ang basa ko sa kanila is how far can they push it without breaking the whole thing, right? Kung baga na-stretch na nila yung kanilang coalition. The president is very unpopular. The Dutertes are breathing down their necks. Ang akin lang naman, Sir Ronald, is like for us, middle forces, progressives, whatever. Kung sino hindi kasama sa Team Kadiliman kasamaan, maganda kaya kung may checklist tayo. Like, these are the things na minimum na in-expect natin. Na anything short of that, ayoko naman ma-red tag tayo, although I had Attorney Conti on this show the other day talking about RevGov. But anything short of that, and we should contemplate civil disobedience or something more drastic than yung November or even September 1. Shouldn't we have a conversation at that level para ma-pressure itong mga politiko to do the thing? Kasi otherwise, negotiation lang yan behind the scenes and the president's hands will be forced. We can only do so much. Ito na yung ating mga suggestions forever. Mas ang concern ko na ngayon is the third pole. Our community, our progressive reform-oriented base. Nasaan na yan? Nasaan na yan ngayon? In the scheme of things. Doon ako magpo-focus. We've said everything na dapat gawin ng gobyerno. Diba? Nasabi na natin Kasi yung lahat baka ng dapat. mas nakikinig yata ang gobyerno sa atin kaysa yung mga kaibigan natin sa ano. So ngayon, ito bang ating mga kaibigan? Ganun pa rin, business as usual, no? Normative pa rin. Hindi pa rin nag-iisip yung fundamental changes sa political landscape, itong massive anti-corruption movement na nag-emerge, itong mga youth na nagsisimulang sumama, di ba? Itong paghahanap ng alternative ng significant sections of our population, who will lead them? Now, not in 2027 or 2028, now. Who will lead them? No? Yan yung mga pwedeng i-harness ng mga not so progressive populist leaders. Yan yung pwedeng i-harness at gamitin ng mga not so reform-oriented but populist leaders. Yun yung delikado. Dahil galit ang tao eh. Yeah, no, 100%. 100%. Looking for a political leader. Tayo, at yung ating, yung not natural na dapat pumuno niyan is neither here nor there. Diba? Parang kung pa rin eh. Business as usual. Or ano, naghahanap ng ano, naghihintay ng miraglo. I don't know, like if Sir Ronald, I mean, you know this better than me. Although alam ko hindi ka rin inimbita masyado ngayon, but I remember a conversation I had with some pretty senior person in the campaign of, the good side. And sabi niya, alam mo Richard, na-gets ko naman mga point mo na ganito sa Latin America, ginawa nila ganito. Kasi di ba, I keep on comparing, ito yung ginawa ng Thailand, ni Pita, ito yung ginawa ni, I don't know, Lula, ito yung ginawa. Sabi niya, gets naman namin yung point mo eh. Ang problema kasi sabi niya is, nahihiya kami mag-disagree. Marami daw sensitive masyado dun sa kampo. I mean, call them Dilaw, Pink, whatever. Maraming titas of Manila, maraming mga ano na ang hirap daw nilang kausapin in the way na you should do. Kasi sabi niya, ang basa nila sa ibang kultura, pag talo sila sa election, talagang, oy, ano ba nangyari? Ano ba yan? Ayusin na natin. And then after that, magsasayawan na sila, okay na sila. Pero dito daw sa atin, ang political culture, you know this better than me, is basically yung organization cultures, ay, pinaya mo ako noon, or pag may nag-disagree ka dun sa isang tita na funder, wala na. Tapos, parang in short, maraming passive-aggressive
conflict avoidant. We always say BBM is conflict avoidant, but I'll tell you what, I noticed that with the other side to conflict avoidant. Like, I'm just trying to put some debate about monetary policy. Ay, hindi, ayun na, like, they don't want to even disagree on, like, no one wants to disagree in public. And even in private, everyone takot na baka mag-disagree ako, magalit ito. Eh, parang tatakbo yung bansa natin? Paano tayong angat kung we're not willing to dish these things out? Hindi naman kailangan maging Freud psychoanalysis to realize na sometimes you need rupture. You need some, tough Tayo nga, Carino Brutal. tayo nga, we always disagree with each other. Oh, Carino Brutal tayo, pero Pero yun yung sinasabi ko, that is part of the business as usual. Diba? Yun yung sinasabi ko na baka hindi nila nababasa yung hinihingi ng kasalukuyang political moment. No? Baka hindi nila nakikita. Baka iniisip pa rin nila, o baka magkasakitan, o baka isipin ito, ganito, o baka, yung ganun ba? That will be their undoing. That will be our undoing. No? Yung ganong klase ng attitude. damay ito, Sir Ronald. I think people don't, hindi ito, we're not like two, like pundits just saying annoying. We got skin in this game nga, di ba? Pwede natin tanungin si yung listahan, di ba? And we're not doing this for selfish reason. We're just saying, lahat tayo have skin in the game. Kaya nga, we have to be really realistic about it. Alam ko marami nagagalit sa akin, Sir Ronald. Siyempre ikaw, minamahal na mahal ka. But I don't care na eh. Kasi point ko is, you need rupture. Talagang real talk na Parang, kailangan natin ngayon eh. ako sa mga nagagalit sa akin kaysa yung mga nagagalit sa'yo. Tingin ko Basta, lang. parang hindi ko alam kung mas ikaw masama para sa ano ko or ako yung masama para sa branding mo. But whatever, para sa hindi na inimbita kaya nandito na lang ako sa Oxford, Sir Ronald. Di rin naman ako imbitahin dyan. No, but thank you so much, Sir Ronald, for that honest conversation. I know you're very exhausted and you've been doing a lot. I know you keep on doing that. I just want people to realize na kaya nga tayo nandito kasi na-realize natin the old ways don't work eh. I mean, as we speak in Europe, they're saying hindi na tayo pwede maging vassal ng US. We have to build our own resources. Hindi na pwede umasa sa Amerika. So even at the global level, may ganyan recognition. So I was hoping sa Pilipinas ma-realize na hindi na pwedeng nicey-nicey lang tayo, agree-agree lang tayo. And then yung echo chambers, echo chambers. Tignan mo, Sir Ronald, ang dami ayaw mag-collaborate or gusto mo put them together, ayaw mag-ano. Bakit? Like, ano bang masama? Let's disagree, okay lang, politely, nicely. Or if not even unpolitely, okay lang sa akin, basta we move forward. Kasi there are things that have to be said, Sir Ronald, di ba? There are things that have to be said. Habang ginagawa natin ito, habang tinitrigger natin itong debate, itong mga issues na ito na dapat ay pinag-uusapan at pinagdedebatihan, no? Hindi naman tayo kinakailangan mag-jogging in place lang. Like, the reason why I went to Cebu for 2 days, Cebu is the biggest province. Vote No? At rich. hindi at malakas pa rin diyan ang mga Dutertes, no? So kinakailangan gawin nating battleground itong mga key provinces na ito ngayon. Huwag tayong maghintay na maayos yung ating mga sarili, di ba? Kailangan pumunta na tayo ron habang nag-aayos, di ba? So tingin ko, some of us will visit more frequently places like Cebu, no? Because the battleground is not only Metro Manila, it is the entire country. At yung iba sa Cebu is atin, like our Florida, no? Yun ang major swing vote, parang swing yes, state yes. vote yan. Kaya nga kahapon doon sa press con ko, sabi ko, ang daming possibility sa Cebu, ba't hindi ginagawa? Wait, you had the press con? Ibang klase, big time Yes, ka na talaga, it Sir Ron. is. Nagpa-press con ka na. Oh, sabi ko kasi, look at Singapore, look at Taiwan, no? Cebu has more resources than those countries. Pero ang dinevelop nila is their human resources, no? At ngayon, first world na halos yung mga yan, no? Naalala ko lang kasi dahil ang problema nung nakausap ko si Lee Hsien Loong, si Tarman at saka si Masagos a few years back. Sabi nila, for Singapore, water is an existential issue. Yeah. In a way, ganun din ng Cebu. And yet, mas maraming water ang Cebu. They have the Kawasan Falls, no? Na tinatapon lamang yung Yeah. fresh water sa dagat, no? So ang daming mga kailangan lang ayusin. Build water cisterns, water impounding, 'di ba? Harness these freshwater falls, rivers para magamit, 'di ba? So ang daming possibility eh.
na ang problema nga, like the nation, sometimes the problem or most of the time is leadership. Leadership, no? Because the technology is there, eh. The lessons is there. No, ang dami na eh. Ang problema ay our leaders are not using those lessons. Ako, No? I'll say inertia, no, Sir Ron. I think a lot of people are just naghihintay lang na Hmm. lang ng Miraglo or something. So tayong shock. We're like the shock pushing, heckler tayo eh. Like in a good way, I hope. We're activist hecklers. Like, no, there are things that could be done, di ba? Um, and that's why I really appreciate, Sir Ron, what you're doing. Mabuhay ka, Sir Ron. More power to you. I know you're exhausted. You're doing so much. But I hope people, leaders, whoever they are, they take also inspiration na in your own limited capacity, all of us in our own limited capacity, we're trying to push things kasi na-realize natin, business as usual doesn't work. Whether it's the international order, whether it's the democratic order in the Philippines, and whether it's how we do it as progressives and middle forces. Although alam ko marami nagka-question, bakit si Richard ba progressive? But let's not get into that discussion. Salamat, Sir Ronald. Oh, Mabuhay ka, magpahinga ka na. Bakit? tama. Ba Progressive nga ba si Richard? wait. Ayan na naman tayo sa Ronald, ah. Ay nako. Sir, basta ako sa Ronald, kahit long That distance, was a okay. joke. Basta ako sa Ronald, hindi ako primeval sa mga bagay-bagay. Primal, primal, primal. Hindi, No. ikaw primeval. Iba yung primeval, iba yung primal. No. Basta ako ano. I ah, don't do those things in the virtual world. I do that in the primal world. I think we got the metaphor, Sir Ronald. I'm just hoping na people seeing us bullying each other. In person, nagbubully din tayo. Hindi lang ito long distance bullying, Sir Ronald. I hope people realize, sa harap-harapan, nagbubullian tayo. I hope we impart that kind of, ang lakas ng apog? Yung ba yung term na yan, Sir Ronald? Yung parang ang taas ng audacity. Medyo kailangan Uh, natin magpaano, no? Magpamana sa iba. Kasi parang nung umuulan ng apog, medyo gising na gising. naniniwala tayo kay Nietzsche, what doesn't destroy you will strengthen you. So we're strengthening each other. So we're trying to destroy each other talaga. Harap-harapan talaga. On that very grim Nietzschean Germanic point of view, Sir Ronald. Ano yan? Uh, Sana naman hindi maging Greek tragedy ang nangyari sa Pilipinas. Diyos ko dahil. Salamat, Sir Baka Ronald. yung sa atin kasi tragic comedy eh. Oh, sa atin wala na. Shakespearean na. Ano na tayo eh. Wala na. We're past the ano na. Pero sana yung sa atin hindi maging Greek tragedy. On that note, maraming salamat sa Ronald. And I hope also yung ibang presidential balls na nakausap natin. I told them, go na. Get the ball rolling. Go to Cebu. Yun yung Yes, Florida yes. natin. Yeah. That's for if Yes. you're Bam, if you're Torre, whatever, Risa, go to Cebu. That's where some big decisions will be made about the future of this country. So thank you for reminding everyone how important non-Luzon areas like Cebu also are to determining the future of this country. We'll have a separate discussion on that hopefully in the future. And baka naman Sir Ronald, we'll have you back on our Cuatro Alas Youth program. Kausapin ka Oh, na. Okay na. Pabalik sa lang sa primal eh. Okay na. Primary. Let's just keep it there. Baka madulas ka. Alam ko pagod ka eh. God bless, Sir Ronald. Talk to you soon. Okay, good Salamat, night. sir.